Hollywood TV. Kasalukuyan akong nakaupo sa kandungan ni Daniel. Pareho kaming ayaw magtrabaho pagkatapos ng lahat ng drama, kaya nanatili lang kami sa aking cabin na magkayakap. I felt so much at peace after all the confrontation. Also I feel stupid at masama kung paanong hindi ako nagtiwala kay Daniel at lahat ng pananakit sa kanya. Kung ako ay nasa kanyang lugar ay maaaring ako ay bumagsak sa galit. Pero hindi niya ginawa. Nakatayo siya doon at nakikinig sa lahat ng kalokohan ko tungkol sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang lahat ng mahinahon, at muli niya akong niyakap na para bang wala akong sinabing masakit sa kanya. Ibig kong sabihin, gaano pa ba ako maswerte? Daniel, sabi ko sa malambing na tono. Yes my love, bumaba ang tingin niya sa akin. Napangiti ako sa endearment niya, I wanna make it up to you. And how are you going to do that? Binigyan niya ng pilyong ngiti. I'm going to take you out on a date. Pupunta muna tayo sa amusement park at pagkatapos ay mag-dinner. What say? Excited kong tanong sa lahat. Isang amusement park, tumawa siya. Oo, bakit? Ayaw mo ba sa mga rides? Hindi naman ganoon pero parang ang tagal kong hindi nakapunta doon. Paliwanag ni Daniel. Oh no worries, pupunta tayo ngayon. I love going on the rides. Pumalakpak ako sa excitement. Talaga, so hindi ka natatakot sa rides, the height. Isang maliit na halik ang ginawa niya sa pisngi ko. Gusto niya ang pagiging touchy, at gusto ko rin ito. Hell no, what is there to get scared? If you are thinking that your girlfriend right here is afraid of adventures then, you are highly mistaken mister. Pinisil ko ang ilong niya. Aha, we'll see miss, who is scared and of what? Excited na talaga akong isama si Daniel sa isang date. Palagi niya akong inilalabas, sa mga hapunan, sa bowling, sa paintball session, sa mga club, literal sa lahat ng dako. Siya ay master ng mga date. Pero hindi pa kami nakakapunta sa amusement park. Kaya ngayon kami ay pupunta. Yes. Nagpa siya akong magsuot ng super casual na outfit for the day. Denim shorts, black floral top, white sneakers, black backpack, at shades. As I was taking him out today, napagdesisyonan kong susunduin ko siya. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras ay kinuha ko na ang susi ng kotse ko, at nagmaneho papunta sa penthouse niya. Hi there handsome, sabi ko pagkababa ko ng sasakyan. Hinihintay ako ni Daniel sa labas ng bahay niya sa garden niya. Hi there hottie, kumindat siya at hinatak ako ng mahabang halik. Naadik ako sa mga halik niya. Nakasuot din ng casual outfit si Daniel. Olive green color shirt, black pants, dark gray at white sneakers. Ready to go? Tanong ko. With you always, matamis niyang sabi. Halika na, hinawakan ko ang kamay niya at binuksan ang gilid niya ng pinto gaya ng ginagawa niya sa akin lagi. Gusto kong makaramdam siya ng pampered. Palagi niya akong binibigyan ng regalo, chocolates at kung ano-ano pa. Hindi naman sa wala akong ginagawa para sa kanya. I do, pero sa lahat ng drama na nangyari kahapon gusto ko lang maramdaman niya na mahal ko siya at kung wala siya ay walang saysay ang buhay ko. Sa kabilang banda, si Daniel. Gaya ng dati, si Jen ay mukhang kamangha-mangha. Siya ay literal na nagdadala ng anumang hitsura. I have seen her in formals, pajamas, party gown, casual dresses, also not to forget sexy lingerie, she looks fantastic in every style. Para sa araw na ito ay talagang nasa sabik ako. Ito ang unang pagkakataon na ilalabas niya ako. To be honest, ang sarap sa pakiramdam. Sa bawat relasyon, hindi lamang responsibilidad ng mga lalaki na isama ang kanilang babae sa isang date. Kahanga-hanga ang pakiramdam ng mga lalaki kapag inilabas sila ng kanilang babae. So madam, saang amusement park tayo pupunta? Tanong ko kay Jen, she was driving today. We are going to. I'm not gonna tell you this easily. Anong masaya dun? Sige, hayaan mo akong manghula. Kapag nanalo ako, hahalikan ako ngayon. Done deal. Done deal. Napangiti siya. No, nanalo ako. Nagsimulang sumigaw si Jen. Oh Jesus, do I get another guess? Tanong ko na may pagmamakaawa. Haha, no, you don't. Nawalan ka ng chance na halikan ako love. Sabi niya ng masama. I can kiss you right kahit ganito. I don't need a chance miss. Should I? Yumuko ako ng kaunti.
Tumawa siya, no please I'm driving. Look see we are here. See for yourself kung nasaan tayo. Tinuro ni Jen ang kaliwa namin. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Luna Park, wow Jen. Halika na, sinenyasan ko siyang lumabas ng sasakyan. This is amazing Jen. You are not even New Yorker still you managed to bring me to such a amazing amusement park. Glad you like. And Mr. Google and Natasha helped me with it. So yeah, napangiti ako. Let's get started. Syempre ano pang hinihintay natin? Sa sinabi ko ay tumakbo na kami sa loob ng amusement park. Mabilis akong kumuha ng ticket para sa aming dalawa. Punta tayo sa Coney Tower. You are not afraid of heights diba? Tanong ni Daniel. Hell no. Like I said before I am not afraid of anything. Let's go, nakaistilong sabi ko. Okay, tumawa siya at pinagsalikop ang mga kamay namin. 2 seats please, sabi ko sa worker over the ride. This way please, sagot niya. Nagpasalamat kaming dalawa at pumunta na sa upuan. Ito ay isang ride kung saan nakaupo ka kasama ng 12 iba pang tao sa isang circular na pattern. Kapag nagsimula ang ride, unti-unti kang dadalhin sa pataas na direksyon at pagkatapos ay may mga sunod-sunod na bounce at free fall drop. Nakakatuwa talaga. Sinenyasan kami ng worker na ilagay ang aming mga seatbelt. Napatingin ako kay Daniel, nakatingin na siya sa akin. Ready? Tanong niya. Hinawakan ko ang kamay niya, at ngumiti. Yes. Unti-unting nagsimulang umakyat ang tower. Naririnig ko ang mga tao na nagsasabing oh my God, it's going up, Jesus at kung ano-ano pa. Nakarating kami sa taas. May mga butterflies sa tiyan ko. Any moment the tower would have a free fall and go down suddenly and fast. And it went. Wooho! Sabay-sabay na sigaw naming lahat. This went for 4 to 5 times. Every time na aakyat ang tower magkatinginan kami ni Daniel and bam! It would go down. That was fun. Sabi niya pagkalabas namin ng ride. Yes definitely. What next? Tanong ko sa kanya. Luna 360, what say? Hindi ko pa nasusubukan yan. Subukan natin. Nagkibit balikat ako. Oh my God kailangan mong subukan. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Umupo na kami. Ito ay medyo tulad ng unang ride. But it was more thrilling. Ngayon kami ay gumagalaw tulad ng isang pendulum. Ang rush of land at sky mesh habang lumilipad ang Luna 360, nagpapagaling sa amin sa pamamagitan ng G-force na nag-uudyok sa dalawahang pag-indayog at fluid spinning motion. It was amazing. Now you say which ride? Tanong ni Daniel nang tuluyan na kaming tumigil sa pagtawa pagkatapos ng napakagandang Luna 360 ride. Piggy ride, inusenteng sabi ko. Oh, someone is tired so early. Nagtaas siya ng kilay. I'm not tired I'm hungry. Please let's eat something and then continue with other rides. We had our snacks. Hindi na kami gaanong kumain kasi parang masusuka kami sa mga rides. Sa wakas binilhan ako ni Daniel ng cotton candy, kahit na sinabi ko ngayong araw na ito sa akin. Let's go to the Coney Island Cyclone. Tumalon ako. Sigurado ka bang hindi ka matatakot? It's way more thrilling than our previous rides Jen. Hindi ako natatakot okay. Ngayon wag na tayong mag-aksaya ng oras, medyo naiirito kong sabi. Ang cyclone ay umabot sa pinakamataas na bilis na 60 milya kada oras, nagdadala ng 24 na pasahero, at ipinagmamalaki ang kabuuang haba ng track na 2,640 talampakan. Bilang pangalawa sa pinakamatarik na wooden roller coaster sa mundo, ang cyclone ay nagtatampok ng adrenaline-charged plunge na may sukat na 85 talampakan sa isang uncompromising anggulo ng pagbaba na halos 60 degrees. Ang mga nakakatuwang pagbaba, mga curves, 27 variation ng elevation at isang paikot-ikot na layout ay ginawa itong iconic na wooden coaster na isang walang hanggang classic at pagkatapos ng higit sa 70 taon ng operasyon ng cyclone ay naghahatid pa rin ng mga thrills. Honestly Daniel, I loved this the most. What a thrilling and exciting ride it was. Wait till the final ride Jenny, let's take you to the Thunderbolt. Sabi niya at ipinatong ako sa balikat niya at tumakbo ng literal. Thunderbolt features a 9-seat car with a state-of-the-art restraint system, an audacious 90-degree drop, with inversions, turns, and enough G-force to captive us. The impressive orange-colored steel behemoth's twisted layout erupts into the cityscapes. Experience the 2,233 feet of pure acceleration, twists, bends, and plunges. I have to admit, this was the final ride. The 90-degree fall is something else. Diba? Sabi ko.
Yes, Scott, Theo, Peter and I have enjoyed this ride the most. Kahit medyo natatakot si Scott sa ride na ito ay ginagamit niya para ipakitang hindi siya duwag. Aha, I will remember to tease Scott with this. Ngayon ano? Tanong ko malapit na ang closing time. Let's go home, now I feel tired with spending all day enjoying rides. Sabi ni Daniel na ikinatuwa ko dahil napagod din ako. Habang naglalakad kami papunta sa kotse ko, bigla akong hinila ni Daniel palapit sa kanya at kinuha ako para sa isang masarap na halik. Malambot at mabagal. Sabi ko na nga ba, adik ako sa mga halik niya. Thank you for the best date, Jen. I love you. Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Glad you enjoyed, and I love you too. Hinila ko siya para sa isa pang halik. Sa kabilang banda, si Daniel. Jeneline Mondragon Coffee Place, sabi ko sa intercom. Right on it, sagot niya. Sa loob ng ilang minuto, kumatok siya sa cabin ko. Come in. Here is your coffee. Ngumiti siya at iniabot sa akin. Thank you, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangan kumatok sa pinto? Daniel, I don't want people to call me ill-mannered or something. And just because you are my boyfriend I don't want to behave unprofessional, katwiran niya. Isa ito sa nagustuhan ko sa kanya. Hindi lang siya sumasama sa pinapagawa sa kanya ng mga tao. Siya ay may kanyang mga opinyon. Naniniwala siya sa kanila at namumuhay na parang gusto niyang mabuhay. Okay, madam. Now back to work na. But not without a kiss, sabi ko at pumunta sa kanya. Someone is needy. Is that you, Mr. Anderson? Yes, I am very needy. Now give me a kiss. Sabi ko hinalikan ko siya sa labi niya. Ibinuka niya ang labi niya para makapasok ako. Ilang sandali pa kaming nagayos bago may kumatok sa pinto. Naghiwalay kami, come in. Sabi ko at bumalik sa upuan ko. Good morning Mr. Anderson, morning Jeneline. Sabi ni Henry, ang bago kong finance head. He was hired after I fired. Siya ay nagpapatunay na siya ay isang mahusay na empleyado. Morning, what do we have Henry? Sir, this is the file with each and every financial aspects of the deal with Mr. Smith. Pros and cons if we invest in his company with the percentage you have quoted in the meeting. Iniabot niya sa akin ang file. Alright, I will have it checked. I would like to do that myself but right now I am busy. Jen, please go through this file with minute attention. Read it very carefully. Revert back to me by 4 p.m. On it Mr. Anderson. Si Jen at Henry ay parehong umalis sa cabin. Daniel, nabasa ko na lahat ng nasa file na ito, I think it's alright. But please you also give this a quick read. If you ask me, it's a green signal. Sige, babasahin ko ito at ipapadala ko ang copy ngayong gabi sa personal assistant ni Mr. Smith. But first let's go out for a coffee. Sabi na umalis na kami ng cabin. It was now 7 p.m. already, pagod na pagod ako. Nakaalis na si Jen. Si Tessa, ang girlfriend ni Sam ay darating ng ilang oras sa New York at pagkatapos ay patungo sa Roma. Kaya lumabas sila ni Jen para maghapunan. Sinabi niya sa akin na sumama ngunit gusto kong mag-enjoy sila doon ng mag-isa. Kung wala ako o si Sam. Maya-maya lang may kumatok, come in. Good evening Mr. Anderson. I came on to check that you have signed the deal paperwork. Actually not. But it's okay. Gagawin ko agad. Na-check na ni Jeneline. And whatever talk I had with Mr. Smith was beneficial so let's go ahead with it. Okay, there is the file. Yes. Pinirmahan ko ang deal para sa kumpanya ni Mr. Smith. Umaasa ako na ang deal na ito ay magbibigay sa amin ng competitive advantage sa market. Thank you Mr. Anderson. Umalis si Henry sa cabin ko. There was nothing else I had in my agenda, so I left the company for the day. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.